Hi, magandang umaga po. At ito tayo ngayon, balik naman tayo. At ang ating balita sa ngayon ay tungkol po sa party list. Ang party list po, maliban dyan, ay puno rin po ng overvotes. So dapat magprotesta to mga talo. So anyway, ang ina-expect ko ngayon na mananalo na iproklama mamaya kasi wala naman pakundangan itong kumilik, walang pakialam kung overvotes o hindi ay magpaproklama daw sila mamaya. Pero tapos gumawa ako ng sarili kong listahan kung sino panalo. Pero ibo yan ay sa aking listahan lang maaari nagkamali ako. Base lang po sa tinatawag sa paniniwala ko sa pagkakaintindi ko sa Carpio formula sa pag-compute kung sino ang pwede mananalo sa party list. Okay, mga kababayan ko. Sa aking computation po ay ito ilalabas ko muna yung sino yung mga party list. Ang nangunguna po ay Akbayan. Yung Akbayan po, yan po yung party list din na Attorney Chel Jokno. Kasama niya dyan si Percy Sindanya. So naging epektibo yung kanilang party list, the campaign, kaya nasama sila. So ngayon kung ganon, ang ibig na sabihin yan po ay siguro parang wala na bang extraordinary na ginawa yung party list na yan. Kung ako tanungin mo. Pero bakit nang number one sila? Yan po ang hindi ko maintindihan na diskarte kung paano. So anyway, ipapakita ko yung listahan. Yan o, nangunguna po yung Akbayan dyan. Yan, number one. 3 seats po makuha nila. Kasi sa katotohanan na 6.66% sila. Kada 2% kasi isang upuan. So dahil 6.66, tatlong upuan yan sa pag-compute ko base po sa formula ni Antonio Carpio, Justice Carpio. So na ang pangalawa ay Duterte Youth. So dahil Duterte ang pangalan nila, nanalo sila number 2. So tatlong seats din sila kahit 5.59% lang sila. Kasi pag-apply na po ng Antonio Carpio formula, matapos na i-apply yung dalawang seats sa 4%, ay may sobra pa sila ng 1.59%. Tapos ira-ranking mo na ngayon from the highest percentage up to the last percentage until 63 na upuan sa Kongreso ay mabigyan, maupuan. Kasi yan ang formula. Hindi, ibig sabihin, yung 2% rule ay sa umpisa lamang yan. At kung wala rin makakuha ng 2% rule, ira-ranking na sila. One seat kada isa. So, ngayon, ang makita nyo, ang tingog party list ni Martin Romualdez ay 4.36% lang. Pero, ang makukuha po nila ay 2 upuan. Sa aking computation lang yan, 2 upuan. Pagkatapos, ang 4-piece ay 2 upuan din. Alam ko yung 4-piece dito ay kila Abalos ito. Benhar Abalos. Anyway, kahit talo siya sa pagkasenado, nakananalo naman siya sa 4-piece. Axie IS, 2 upuan din. Kay Rapi Tulfo ito. Tsaka kay Erwin Tulfo, yung Axie IS. Tapos yung Ako Bicol ay tatakbo po siya na dalawang upuan lang. Hindi, isang upuan lang Ako Bicol. Isang upuan lang. So pagkatapos Oswag Ilonggo ay isang upuan, no, hanggang pababa yan at hanggang party list ng ranking number 52. So nasama pa yung party list na aluna ni JG Suarez na nanalo pa, yung Bicol Saro, Ako Bicol ni Saldico ay pumasok pa. One rider party list ni Busita, nakapasok pa isa. Yung ACT Teachers party list ni Congresswoman Franz Castro na kinakampanya ko pa pagka-senador ay pumasok din, isang upuan. Ang kusog-tausog sa Tawi-Tawi siguro o sa Sulo ito ay pumasok, kumuha isa. So ano pa bang ibang pumasok? TUCP, Abamin, Bagong Henerasyon. Kami ngayon, One Co-op. Bicol Saro, pumasok. Kay Villafuerte dito Bicol Saro. Kamalayan, pasok yan. So hanggang sa rank number 52.
Kabataan Party List ni Raul Manuel, pumasok, isang upuan. Magbubukid, pumasok. APEC Party List, pumasok, isa. Sa One Tahanan, pumasok. Ako, Ilocano ako ni Chavit Singson, pumasok. 46 Manila Teachers, pumasok. Nanay, pumasok. SSS GSIS Pensionado, pumasok. Damper PTD, pumasok. Kapuso PM, pumasok. Tapos yung abang lingkod ni, grabe to, abang lingkod ni Paduano, pumasok pa. May taga-contempt pa ulit sa sa Kongreso. Tapos ang isang panghuli, Pusong Pinoy. So anyway, punta tayo sa iba. Sino pa bang ibang pumasok? CWS, Pinoy Workers, AGAP, pumasok pa. Asinso Pinoy, Agimat, ni Bong Revilla, pumasok pa. Sagi Party List ni Crudante Marcolita ay pumasok. So yung anak niya, iupo congressman. TGP, tapos One Rider, binanggit ko na. GP, Kamanggagawa, pasok. Tapos ito pang iba pasok, Senior Citizens, Malasakit at Bayanihan, PPP, Mamayang Liberal nila ni Dilema ay pasok, isa. FPG Panday Bayanihan, pasok, isa. Ito sa anak ni Grace po na sa Pangasinan based. United Senior Citizens, pasok, isa. 4K, isa. LPGME, isa. Co-op.co, isa. Ako Bisaya, isa. So, ang iba pang pumasok ay maliban sa ang Ako Bicol, no? Isa lang. Dalawa, Ako Bicol. Isa lang. Isa lang. Solid Party, Solid North Party, isa. Tapos Uswag Ilonggo, isa. Trabaho, isa. Sibak, isa. Ni Joel Villanueva. So, yan po ang pumasok. Tapos notable po dito yung kay Antigo Party List po kay Romualdez yan. Ano pa bang ibang notable dito? Hindi pumasok yung kay Bernadette Herrera na BHW, Barangay Health Workers. Ang ahon mahirap ni Wilbert Tolentino ay hindi rin pumasok. Ang vendors party list ni Diwata ay hindi rin pumasok. Magkasunod sila, mas mataas pang boto ng Bunyog sa kanya. Bunyog hindi rin pumasok. So, ang Gabriela ay hindi rin pumasok. Ang bayad muna ni Atty. Nery Colmenares hindi rin pumasok. So, Magdalo party list ni Trillanes ay hindi rin pumasok. At marami po silang iba pa. So, ladies and gentlemen, ay mayroon lang akong iniimbitahan ko po ang atensyon ng lahat ng mga natalong party list. Dito po, pwede pa kayo po humabol, magsampa po kayo ng protesta dito sa rason na ito na ang nangyari po ay na-overvote yung boto sa party list. Pero alam ko na hindi na-overvote yan. Kumbaga, depekto sa makina ata yan. To say the least, depekto sa makina. So kung depekto sa makina yan, kailangan na mabilang talaga yan dapat. So dapat, hinihikayat ko sila lahat na magsampa po sila ng protesta. Kaya lang, kada isang clustered precinct po ang bayad ay 10,000 pesos. So, bahirapan ka. O tingnan mo, ang overvote sa party list, 3,315,487. So, kung magprotesta ka, kung regional party ka lang, pwede ka sa region mo lang. Kukunti lang ang clustered precincts. Pero kung nationwide ka, napakalaki po ng bibilangin sa nationwide. At siyempre 98,000, so times 10,000, that is equivalent to 980 million ang babayaran mo para mapabuksan mo lahat ng balota. So nevertheless, isasama ko ito para makatulong din sa Bunyog, makatulong sa iba pang mga party list, ay babaguhin kong aking reklamo na sinampa sa Comelec, sa petition. Nagbayad naman ako doon ng bad ng pera sa Comelec, ay dahil ang petition ko dyan, overvote lang po sa senador. Sa overvote po kasi sa senador ay umabot po ng 17,028,780. Ibig sabihin po, kung ganun po ang overvote, ang ibig sabihin lang yan ay sinabi mo na hindi binilang ang boto ng 17 million na tao para sa Senado.
Tapos sa party list naman, parang sinabi mo na hindi binilang ang boto ng 3,315,000 sa mga party list. Siguro panalo siguro ang Bunyog dito kung naibilang lang yung tama. Baka panalo pa rin ang Diwata party list, the vendors party list. Yung iba pa, lahat po na natalo ay may chance na mananalo kung makuha po yan ng 3,315 votes. Alalahanin mo po, yung boto po ng number 1 sa party list ay ano lang, 2 million lang, 2,776,000. So, ngayon, kayang-kayang habulin ng akbayan. Ang Taka Duterte Youth, kayang-kaya habulin. So, ilan po aking masasabi. Kung sino man nakikinig sa akin mga taga-party list, binibigyan ko na po kayo ng ideya kung paano po kayo magprotesta. Maraming salamat po kay Ana D. Hi po from Vancouver, Canada. Si Wilson Lugami, attorney. Ilan po ang nakuha ang boto ng Bunyog? Ang Bunyog po is 93,655 po. Tapos yung kay Diwata Party List, mas marami kami doon. Ang sa kay Diwata ay 86,422 lang. So anyway, that's the problem with our system of election. Ang problema, ang mag-file ng pag-recount sobrang mahal. Kaya hindi kakayanin. So hanggang diyan na lamang po at magandang umaga po sa lahat.